praise God, God. Una sa kanan ako gaya ang akong kalipay. Pagpasalamat sa akong buhay na Diyos na Dichaya, nag-supply gaya sa akong mga pagkinahanglan. Praise the Lord, God. Salamat gaya sa akong buhay na Diyos na itong niyabi na adlaw. Lain ilang ako nga, ito grabe gaya kakatun. Ginahanglan sa pagpapay. Gawin ginagawa maintindihan sa ko, Lord, nang ginarigyan ko sige kay hindi ko gusto nga mag-sikot kay nagabalikin ko sa balay. So, salamat kayo sa Ginoo nga sa diyan na makaksing kayo ko sige, ginarigyan ko permit, praise God, kaya ginapakayo ko sa atong buhay na Diyos na Lord, hindi lang din pagtutulog. Kaya salamat sa atong buhay na Diyos, praise God, ang kaayuhan, kagdalayan kayo ang atong buhay na Diyos, praise God, kagdalayan ang among pagpasalamat sa atong buhay na Diyos na kasimpan na sa Pilipinas, praise God, salamat kayo sa atong buhay na Diyos no nga diayon kayo siya sa atong buhay na Diyos, praise God, dalayan kayo ang atong buhay na Diyos, gawmanan siya na Diyos, so walay katapusan, praise God, kagsalamat kayo na ang Ginoo kanunay gayod na nagasupply sa tanan ng mga pagkinahanglan, bisan pa nga naatas panahon sa pandemic, but ang atong buhay na Diyos, buhay gayod na nagatago sa tanan natong pagkinahanglan. Dalayan siya sa walay katapusan, di ba nito ang katungan pagpasalamat sa atong buhay na Diyos. Praise God! Kahit sa atong pagpadayon, praise the Lord! Magpaninlo kita, maghahatag kita sa atong love offering and thanks. Bago kita na mag-awit, mag-pray muna tayo sa atong Panginoon. No? Praise God! Magpasalamat kita sa sining na kabutan. Lord Jesus, salamat Ginoo, nagpakita sa kapunan. Salamat Ginoo, ikaw Lord, nag-bless sa iyong mga katawan. Salamat Lord na nagatitig ikaw sa mga tagusa, nagbisan pa sa among mga pagkinahanglan sa adlaw-adlaw na tanan Lord, ikaw nag-provide. Kung salamat po Diyos, na din ikaw nagpakamaayo, wala ang pangipagpabayi o God. Bisan pa sa among love offering, karoon na among ihalad na kanimo. Nag-pray kami o Diyos, na din ikaw padayon, na mag-bless sa iyong mga katawan. I-bless mo Lord ang mga buhat sa among mga kamot o Diyos. Bisan pa ang among mga negosyo, bisan pa ang among mga kauturan, na nagatrabaho Ginoo, naganegosyo. Padayon ikaw Ginoo, na magapanalangin, magaproteksyon Ginoo. Pagbisan pa Lord ang among mga pag-ampo o Diyos, na diin ikaw God, magahatag ka na mo Ginoo, sa tanan ang mga pagkinahanglan sa adlaw-adlaw na tanan. Lord, tapos ikaw ang pagadayaw, pasalamatan, among binabalik ang nakapagpasalamat sa sining nga kaagawon, bisan pa sa among love offering, among kinilig na pasalamatan na kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Oh
ni siya. So, mauna na lang ta sa verse 1, no? Chapter 4, verses 1 to 26. Ako na, then kamo. Bulos-bulos tayo, amen? Okay, well, therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Verse 2. He left Judea and departed again to Galilee. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar or Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Amen. Also, please pay attention upon reading the words of God, for this is food for our souls. Amen. This is life for us. Verse 7. There cometh a woman to Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Amen. We know what we worship. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Second to the last verse, the woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Amen. So, may I ask Pastor Neil to offer a prayer for blessings to the Word of God. Lord, once again, salamat sa mga tulong at pasok sa mga katawan. Pagod kami ng mga tulong at tulong Diyos. Yung mga tulong sa ating galawar at hindi mahal at amay ng siya. So, mentionally, by the Lord, the Lord is in the heart of the Lord. I pray, Lord, to the Lord, sir, sa kaya ng Lord, sa yung word of the people. And our outreach of God, the constant and descending, that we be able to know your will, your word, we thank you, we give you praise. Amen. Clap your hands for Jesus one more time. Praise the Lord. You can now be seated. Praise the Lord. Last Saturday, I preached the words of God. And tonight, sa mga wala na kasi bagay na punta, si Pastor Will nag-preach. Ganyan ng hapon, si Pastor Goods. Yan ka gabi, ako na po. Just bear with me, ha?
I hope na ang taong ginagawa. Praise God. Because I thought na sa next Saturday ako mag-preach. Pero kaya na after sa simba sa aga, di matutuloy ko ni Pastor Leslie niya, ikaw mag-preach ka mo hapon. Ay gabi, puro ba ata ba? Kaya ito ni Pastor Leslie, na makahiga ka, di ka magkahigod. Na mainumogan, di ka magkainumon. Kasi, pero, just wait. Amen? There is blessing in obedience. Praise God. Hallelujah. Kagain ng aga, kagabi, alam mo naman talaga, shocking mo, ang mapangita mo. Halos hindi na makatulog kasi si Sir Marcus was one of our good co-beneficiaries. Alam mo, in fact, she was one of my ninangs sa kasal. No? Sa akong kasal, appreciate kayo na po siya, kayo yung effort siya. Kaya kaya hindi kasal ka, ikaw kasi hindi po kabaya. Wala kaya balaan kung anong mga tulong mo. Pero siya nila nag-initiate, sige na. Alam mo, pag kakukit, di ba sa picture, magkaroon na mo tanan, siya na nag-direct. Praise God. So, hindi mo malimutan ang mga ginahimo niya. Then, sa pag-approach nila kay Pastor Neil, na mauwi mo kumit, kaya nasa ka na si Pastor Art Apple sa hospital. So, na siya. Hindi butang pa sa Ginusan Ministry, no choice. Isa na pa sa delikado, nalagit. Amen? Kung sinituti, ano man, siya lahat mahimo. I-assign ka, gibutang ka sa Ginusan, i-request ka. Pwede mapagay mo ito ang gigit pa. Diba? Kung sa ikay mo, nandun pa nag-alaga sa Ginusan. Pero wala kita may mo ito ara sa danger ng kinabuhi. But because we serve God. Amen? So no choice. Ikaw lang din. Ikaw lang kasi gusto kang ikaw lang mo mag-prepare din. Kasi si Father sa bulan. Pero sa morning, sige mo may have to go. Kasi binuhat mo na. Pag wala ka nag-preach na traveling fears, tapos ka nung biyaan mo yung buwan sa motor, siguro di I will go with you. Praise God. Now, halos di ko makaya na nag-ilitin na ito lang po. Then, sa mga sunod na gina si Pastor na sa taga-issue na, Pastor, sunod na ta. Kasi pwede, lapit-lapit ka gamay. Ngayon, Pastor, na lang po. Pero ko lapit, sige na, nakasiyan mo na, Pastor, siyan mo na. Bago na yan. So, tayo din ako, mag-teach siya, praise the Lord. Sige ko siya ginoo, Lord, kalusamon. Si Princess, sa Manila ko siya, na sa office na positive. Pero, the Lord protects her. The Lord protected her, amen? Sila pala kasi, hindi pa rin mo lang, di pa rin ka mo sa uwi. Ang ginoo mo lang ang protection. The Lord is my shepherd, I shall not want. Come on, let's clap our hands for Jesus. There is blessing in obedience, amen? Ibigay kita sa kuman sa ginoo, kumasintiat ng ang ginoo ma-protection sa atin. Ang ginoo mo-obit na nagkakapot sa ating kinabuhi. Praise the Lord, hallelujah. Sa ating nabasa sa Word of God, I will bring you this topic entitled, With Just One Drink. Ang talaga mag-asin, with just one drink. Amen. No? So, I hope na kanina story very common sa atin. This meeting, this encounter of Jesus and the Samaritan woman is not a random meeting. Hindi siya random mapasalak lang. Nga? Maato si Jesus sa Samaria. But Jesus planned this appointment, I believe. Iplano sa Ginoo tungod kay duna dahil siya'y ministeryuhan ng Samaritan woman. Alam niya, na kanina babae mo sa tubig sa ugtong tutok. Usually, ang culture sa mga babae sa Jews or ano man nag-aadto dito sa kubon sa Jacob's Well, sa isang puntang di kayo or sa hapon. But this Samaritan woman, nag-aadto ka ng wala kay bisakog. Init na tutok, init. Kaya siguro, di siya gusto mo may kauban na may makamatikod sa iya because she has that very top secret sa iyang kinabuhi that only Jesus Christ can reveal it to herself. So, pero, plano ang dito sa ginawa tabuhan dito. Then, that time, ang iyang mga disipulo ni Jesus, nagnakaw, kaya mo something
kay nagutom sila. So, away sila, may pagkabot nila na ano na sila na-shock na sila na-surprise ng mga disciples na nag-istorya si Jesus sa Samaritan woman. But nobody dared to talk or to reprimand Jesus na Jesus na nag-istorya mo ng bayhan na. Kahit culture sa Jews, na binigay na kay sila mga sa babae na pinag-break-over kay ano po na sila ng conservative type. Especially kung ka Samaritan woman, pag yung Samaritan, because the Jewish culture, if you know them, wala natin good terms sila sa Samaritans. Hindi sila daw, underestimate nila ba daw, gabay ng kananaw sa mga Samaritans, lubo-hugaw. But this Jesus Christ talked to Samaritan woman. And what had happened with their meeting? No? So, praise the Lord, nakita nato. Hallelujah. It was planned by God that depicts Jesus' mercy and love for us. Siguro, gitan na sa Ginoo kay mahal ta sa tubig ni Diyos. Though hindi ta na-invite sa Jewish people. Amen? Praise God. So, I was so amazed of the story of that woman in the Bible. I thought this woman is Mary Magdalene. Kasi, the same like case, di ba? But Mary Magdalene was really caught in adultery. Nadagpan dito siya in adultery. But this Samaritan woman, top secretly, wala din nakabalo sa ibo. Only Jesus Christ. So, ikaw ay hindi kami siya si Mary Magdalene sa Bible. Then, I was so surprised, I was so amazed when I heard one of our preachers, one of the Pentecostal preachers, she had a Jewish book, a Jewish historical book na yan binabasa. So ako siya ipamatian na binarelate niya ang story sa sining na babae. This Jewish historical book, gidig nila ang pangalan sa sining na babae. No, gidig nila ba historically. So, samtang nagpamati ko sa iya pag-relate sa story, I also made a research. Na-research ko personally, kaya gusto na naman matik-matik ang amen? So, ano ko sa internet, natanaw ko, research na ako, mag-try na ako, tinuod ko, and rightly, nandiyan po sa net ang history about this woman na hindi siya ipangalan sa Bible, pero sa hidig sa Jewish history, nasa nila or na-reveal na kini na babae may pangalan, and her name was Photini. P-H-O-T-I-N-I. Or Photini. Pero it was pronounced as Photini. Kaya, muto siya nga, kinakit ko mag-story, ay magtanaw, magmamati na mag-think up ko sa story. Daw, naano ito na-amaze kasi si Dr. Jose Rizal, isa kasi Dr. Jose Rizal, our national hero. Sa 18th century, very fresh pa ang hero ni Dr. Jose Rizal, diba? Sa 19th century, amon na time sa history subject, teacher Ben, medyo fresh pa rin. Pero how about pagdating sa 20th century, sa millennial kids, murag lalit ka na si Jose Rizal. Diba, Teacher Rice? Murag yes na lang siya. But this story, the Word of God, nakaka-amaze, 2,000 years ago, but still very fresh sa ato mga kasing kasi. Amen? Nga naman, because the Word of God is a living Word. Buhi ang pulot sa Ginoo. Nabuhat daw sa kahapon lang. Daw sa kahapon lang ang nangyari na story. No, so, nag-back up pag yun ang atong pagtuo na galing istorya sa Bible. Tinuod yun. Amen? Hallelujah. This is not just a parable or a myth, but a real story. Nag-back up sa Jewish historical book. Historical account said that this woman na-reveal, although wala siya di pangalan sa level, pero ang iyang pangalan ay si Photini. No? I don't know how to pronounce that, but the speaker pronounced it as Photini. Okay. So, ang iyang story, sa kanabasa na kung di pa yun, hallelujah. This woman, after nga nakikita siya si Jesus sa Jacob's well, amen? Grabe ito nga meeting, amen? Na naman, i-reveal sa Ginoo ang iyang pagka-Messiah. Di ba? Although si Jesus halos binigay ginagawa kaya sa iba na what he spoke in parable. But this Samaritan woman,
16? Jesus said, anong verse yan? 26. Jesus said, at your eye that speak unto thee ang him. So katulong meeting ni 14 sa Ginoo. Hallelujah, nag-receive siya sa living water, which is the Holy Ghost, at bubbling, nagbukat-tuwal sa iyang very, very own inner self. Nabili niya na pugan, she ran towards her town. She ran towards her town and testify about Jesus. Nga nag-reveal sa iyong pinaka-secret. Nga iyang tuwing confess ni Jesus na siya ang Messiah. So grabe yung kalibay sa babae. And after that, many were converted. 14 led her people, her town to Jesus Christ. Come on, let's clap our hands for Jesus. Because of her testimony sa ilang meeting sa Jacob's well. Praise the Lord. Iya ha, you testify. Hanggang ang mga tao na tungod sa iya ha, you testify until na ang mga tao na Diyos nakadumog at the very mouth of Jesus. Kaya ang dami na convert sa sini na Samaritan woman. Hallelujah. But historically accounts, this 14 or Samaritan woman, she had 5 sisters. She had 5 sisters. May lima siya na babae suon, kag duha ka anak na lalaki. Okay? So meron siya 2 anak. So after na na-saturate na niya siguro ang iyang tao, she fled to Carthage. Carthage is a country found in North Africa. Tapos siya dito ng witness. Grabe ka ng pang-witness niya dito sa Carthage. So, safety na siya ito, grabe pang-witness. Ang daghan na ito sa iyahan. Why? Busy siya sa pang-witness dito. Nagpapatian niya na si Nero ang naging emperor sa Rome, sa Roma. Di ba sa time ni Jesus, isa ang emperor? It was the Caesars, no? Kaya katugi pamunta na si Jesus sa mga Pharisee about tithes, about taxes. Sini ni Jesus, render unto Caesars nga ang iya kay Caesar ihatag, kung ihatag po ninyo ang iya sa Ginoo. So during this time, Jesus is Caesar ang emperor. But after the death of Jesus Christ, here comes an evil emperor called Nero. And it was being mentioned also kay Pastor sa mga preaching before about Nero. Very mad emperor, buangit nga emperor, grabe siya ka evil. Nga naman, ginaduntan din ang Christianity. Iya dyan na pamacho, iyang ipamatay ang mga Kristiyano sa Rome at that time. And he made a statement that said, I will rid Rome of Christianity. Iya daw i-wipe out ang Christianity sa Rome. When 14 heard that news, 14 nagdali sa pagpauling sa Rome. In fact, simple naman tayo kinabuhi sa Carthage. Pero, gidala niya yung mga eksolo babae o duha ng lalaki sa Rome. And willingly appeared before Nero. And she testified Jesus Christ, her testimony about Jesus Christ in front of Nero. Anong nangyari? Perting sukuan ni Nero sa iyaha. And then Nero decided to put 14 and her family members into a torture chamber. Dito, sugdan din sila sa pag-torture. Gipalo, gipukok, talaga klase na pag-torture. Then after that, because sa kasakitan nila na hinay agawan, still 14 never gave up Jesus Christ. Oh, come on, let's praise the Lord. Hallelujah! Let's give the Spirit of the Lord moving in this place. Now, sabihin nila po, hindi ka makuha sa silid na paglutos, perhaps I can buy your testimony, silid niya. Okay, ipagawa sila luputin sa torture chamber, gisunod sa palasyo, dito ipapuyos sila sa ikalong, full of comfort, tanag wapo gamit, wapo pagkaon, ihatag lamig kayo mga pagkaon, deserve sa iya, and they live like princesses. Okay. Now, later, ipadala ni Nero ang iyang own daughter to convince 14 to deny Christ. So karon ga ato yang anak ito sakay 14.
was so wise, she testified Jesus Christ to the daughter of Nero. In fact, historical accounts said that Nero's daughter was converted to Christianity. Woo! Okay. Nero's daughter was baptized inside the room of 14, inside the room of this Samaritan woman. Praise the Lord. And because of that, Nero, napatiyan ni Nero, walang nalingin sa iyo kalaman. Pero hindi niya sukuha, double rage at ikasubok may 14. Kita lang na pagdiwag sa 14 sa torture chamber. Imo ni Nero, deny Christ or else I will kill your family members. Sa ato nga ito, no? Kung sa ato mangyari, hallelujah, praise the Lord. Maka-meditate kita ba? Siling ng 14, because of his strong conviction, because of that one drink, hallelujah, of that water in Jacob's well with Jesus, because of his meeting with Jesus at Jacob's well, she never denied Jesus Christ. Then Nero slaughtered her family members, her 5 sisters, and 2 sons at the very own eyes of 14. Hallelujah. So, anong giniwan ni Nero? Kay 14, hindi mo siya mag-give up. Nero, gipanitan nila. No? History said, Nero, strict nila ang panit, ang skin ni 14. Ipalagtan nila si 14. Kita galing ma, pingrong lang sa kubo, sa kitagay kayo. Pero lagi mo kay 14 nila ni panitan ang body covering ni 14. O ginabay siya karon sa dry well. Gitampok siya sa tabay na walay tubig. Take note, the Samaritan woman at 14 encountered Jesus at the well, Jacob's well, na puno-puno ng tubig. And now is, nagilabay siya sa tubig, sa lubog na walay tubig. But what had happened? Kahit ganun pa man, wala niya ako natatay sa 14. Amen? Until she made a statement and said, I am now ready to die. So she gave up her life to Jesus voluntarily. Si Nero, wala din nakakuha sa kinabuhi. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. In honor the eye Samaritan woman. That's why, nakita niya sa Ginoo, kung sa may tama sa iya, that's why the Samaritan woman was worth telling about the secret of who Jesus is. And naman, kay sa last present, kinabuhi, hindi deny sa Jesus. Wow! Praise the Lord.
time with this Samaritan woman. The woman na hindi madruwing ang kinabuhi. The very simple woman with 5 husbands. Halos nagdidiling ang buong lugar kung saan siya nakatira. But there is something in this woman na nakikita ang Diyos. Katulad sa bawat buhay natin, sino tayo nagbigyan halaga ng Diyos? Sino tayo nagbigyan pansin ng ating Panginoon? Bakit ikaw at ako ay narito sa gabi ito? Dahil may nakikita ang Diyos, there is an inner fire within you that if you just drink just one drink of the living water, bawat isa ay tatayo at hindi matatalo. Ano man ang pwedeng mangyari sa mundo ito, naririto tayo. Handa po tayo ibigay ang bawat buhay natin para sa kalwalhatian ng karya ng Diyos. Despite of the persecution, despite of the church, still today, Amen, stand in the truth. Because sabi ng Biblia, out of his belly shall flow rivers of living water. Kaya sa ganito mga kapatid, we need to have just one thing. We need the Spirit of the Holy Ghost. We need the power of the Holy Ghost. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari bukas. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa susunod na mga araw. Pero ang alam ko, pag tayo puno ng banal na Espiritu, handa po natin ibigay ang ating buhay para sa Diyos. Handa po tayo mag-testify na buhay ang Diyos na ating sinasama. Buhay ang Diyos na ating ginalagalan mga kautulan. Sa siningang kagabihan, bring ourselves before God. Hallelujah. Pamalatugin ang iyong kinabuhi. Oh, yes, God. You need to have one drink. We need to drink the Holy Spirit right now. We need to be filled with the Holy Ghost right now. Come on, church! Yes!
words. I still believe in the power of His name. The Lord is greater than coronavirus. The Lord is greater than whatever kind of business. Alam ko may mga kapatiran po tayo na nanonood sa gabi nito. I want you to touch your body with your hand. Kung saan po kayo may pakiramdam sa gabi nito. We are serving a God who is a great physician. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By the authority from the word and by the power of the name of Jesus. I rebuke every sickness and disease over the bodies of your people right now. In the name of the Lord Jesus, to live upon their bodies. And I release the spirit of healing and life. Espiritu sa pagkaso, Espiritu sa ubo, Espiritu sa mga klase sa COVID. I command you to live upon the bodies of thy people. Right now, Lord, hallelujah, as they believe to your name, as we trust in your words, we claim the complete healing of our bodies in the name of our Lord Jesus Christ. We pray, God, for Pastor Mark, touch his body right now. We claim the complete healing of his body. We pray for Brother Nini right now. We pray, God, touch his body. We claim the complete healing of his body. And to everyone that I cannot mention their names, but I know that you know them, Lord. Right now, Lord, as you listen, and as they believe in your name, for you are the great God, for you are our Jehovah Rapha, for you are our Jehovah Shammah, for our Jehovah Jireh. Hallelujah, for you are our Jehovah Shepherd. I declare healing. I declare deliverance. I declare healing of your people. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Lord, bless your people. Bless each and every one that are here. As we leave this place, release your blessings. Blessings upon blessings upon blessings. Strengthen every faith. Pinapapalagan mo kami, Diyos. Kapuglig sa iyong pagbalik ko daw ng lumas. Make us ready and ready always. At your coming on time. And you will find our days without spot and without wrinkle. Because we believe you are coming very, very soon. Thank you so much, Lord. Bless our brethren who are not here with us. Father us once again next Saturday. Never allow the enemy to steal our joy, to steal our longings, to worship you. We entrust ourselves into your hands right now, God.